Sino ho andito ang magkukusa para alamin asan na itong mga classrooms na ito? Nasaan na yung pera para dito? Sino ngayon po ang tutugis dito? Bakit? Stop the car! Bakit nga? I said stop the car! Sandro. Pag sinabing stop the car. Huwag mong ipilit. Ito ho talagang si Butod walang pinipiling lugar, no? Pagka naisipan niyang awayin itong si Marcos Jr., aawayin at aawayin niya. Kahit matanda ho sa atin yung dalawa na yan, papayuan ho natin sila. Baka matroma anak nyo. Huwag kayong mag-away sa harap ni Charis. Sandro pala. Huwag kayong mag-away. Hindi maganda yan sa ng bata. Huwag kayong mag-away sa harap ni Charis. Ay, nitong si Sandro Marcos. Okay? Dito sa video na to mga kababayan, makikita ho natin kung paano tratuhin nitong si Lisa Araneta Marcos, itong si Marcos Jr. At napanood nyo naman ho sa ating intro, si Sir Ted Pailon, na kung saan nagbigay ho siya ng kanyang mga komento, pag-aanalisa, doon sa ilinabas na 3 video ni Vice President Sara Duterte na kung saan pinaliwanag niya na 2 tao lang ang may control sa budget ng sambayan ng Pilipino. Yan ho ang bibigyan natin ng reaksyon dito sa video na to. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, alam nyo naman ho, isang like at isang subscribe lang ho yung kaligayahan ho natin dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community, no, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. No, para pagka meron ho tayong bagong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. Pero bago ho tayo dumako dyan sa pambubulyaw na yan ni Lisa Araneta Marcos sa kanyang asawa, kilalanin ho muna natin etong mga congressman na talagang kung papakinggan natin ang kanilang mga litanya dyan sa House of Representatives, talagang parang mga crusader sila ng good governance. Yung tipong talagang kalaban ng kamalian, kakampi ng katarungan. Ganun ho ang dating nila eh. Kilalanin ho natin ito isa-isa. Unahin ho natin yung katono nitong si Leila de Lima. Sino ho ba itong si Jinky Luistro? Isa ho ito sa mga talagang sobra kong makapagpabibo dyan sa House of Representatives. Siya ho ang naghingi doon sa mga dokumento dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi naman talaga kailangan dyan sa hearing para sa atin. Dahil kung meron talagang problema itong si Spokes, pwede nyo siyang sampahan, pwede nyo siyang kasuhan. Ganun lang ho kasimple yan. Pero dahil yung mga kapritsyo nilang dapat sundin dyan sa quad committee na yan, hindi ho dumalo itong si Spokes. Natural, hindi na ipasa yung mga dokumento. Muli hong pinakulong nitong mga crocodile na to si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na ho mga kababayan, wala hong ginawang kasalanan si Spokes. Hindi po siya involved sa Pogo. Bagkus siya ho abogado ng Whirlwind. Na kung saan yung Whirlwind na yun ang service provider nagpatayo ng mga facility para sa mga Pogo operation. Pero wala ho silang kinalaman sa operation. Yun ho ang paliwanag ni Cassandra Leong, nagko-corroborate sa kapaliwanag nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Maliwanag ho yun. Si Spokes ang isa sa mga dinidikdik ngayon dyan sa House of Representatives. At sinong mga dumidikdik? Ito hong ipapakilala ko sa inyo. Itong mga tao na to ang bumibira sa mga Duterte. Yung mga Duterte na kilala bilang talagang sinusunod ho nila kung ano yung tama at wala hong ninais sa sambayan ng Pilipino, kundi mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Yun lang ho, kasi nasubaybayan ho natin ang 6 na taon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ho siyang political restback kung tawagin. No, hindi ho niya binalikan yung mga kapalpakan sa LRT, MRT nitong si Noynoy Panot. Hindi ho niya binalikan yung mga nangurakot sa pondo ng Yolanda o kung ano paman. Wala ho siyang binalikan. Bagkus, yung mga talagang merong lang valid na reklamo dito kay De Lima, wala ho tayong mga gawa, mga PDLs ang nagsalita. Matagal naman ho talagang balita dyan sa loob ng bilibid. Dyan linuluto ang ipinagbabawal na
pulburon, di ba? Yun ho talaga nangyari. Nakakalungkot lamang na itong administrasyon na to, pagkatapos ho silang tinulungan ng kampanya ng mga Duterte, ikinampanya, talagang ginawa pa siyang presidente nitong, ginawa pang presidente ni VP Sara itong si Marcos Jr., ganyan pa ho ngayon ang ginagawa sa mga Duterte. Ito ang karakter ng mga personalidad na yan. Sino si Luistro? Si Luistro ho, ang congressman na nagtago ng asawa. Tinago ko po asawa ko kasi wanted siya. Palakpakan. Gaganda ng track record nyo. Partida ha. Partida, hindi lang ho congressman yan. Abogado pa ho yan. Palakpakan. Talagang pwede ho nating honorable Congressman Jinky Luistro. Tinago ko po asawa ko kasi wanted siya. Palakpakan. Yaan ang mga uri ng mga congressman na bumibira kay Vice President Sara Duterte. Hindi ho natin matanggap Kasi yung ali na yan, talagang yung ginawa ho niyang trabaho sa Davao kahit hindi pa tayo nakapunta, mapasali ba naman sa one of the safest city in Southeast Asia kahit di ho tayo magpunta dahil nakapunta na tayo dun sa ibang mga safest na yan. Maganda ho dun. Malinis at disiplinado mga tao. Kung naging safest yung mga yon dahil disiplinado, malinis at talagang walang kriminalidad, ibig sabihin, ganun din ho sa Davao. Hindi ka naman mapapasali doon. Isunod ho natin, Itong si Saldi ko. Di umano. Babasahin ko pa ba? Baka balat sibuyas yan. Baka i-libel tayo. Kasi si Banat Bay, nag-react lang doon kay, kay Villanueva. Doon sa mga banat ni Villanueva sa kanya. Si Villanueva hindi kinasuhan, si Banat Bay kinasuhan. Ganun ho katindi ang saldi ko na yan. Kaya nyo naman hong magbasa, kayo na lang. Di umano. Di umano. Nabasa nyo na. Kayo na ho bahala dyan, no? Kilalanin naman ho natin itong si Paduano. Paduano, Atrasabante. Paduano ka ng Paduano. Bago ho natin siya kilalanin, gusto ko ho munang iparinig sa inyo itong si Madam Pamela. Hindi na ako magpapakilala kasi hindi ko napanood to, Madam. Medyo busy ako noon, ha. Ito kay Sir Marlon at dito kay Ma'am Pamela. Sila ang magkukwento kung ano nga ba ang di umano. Nasa pwesto ho sila ngayon kaya talagang matitigas yung mga yan. Kaya pakinggan ho natin itong si Madam Pamela. Ito, Madam Pamela. Kwento mo na. 32 million votes. Ito, Marlon, nabanggit mo yan. Dahil ang isang representative, Benny Abante, Marlon, ay tinawag na entitled brat ang isang VP Sara. Bakit kayo? Hindi ba kayo entitled brat? Hindi, ito Hindi sila entitled brat. Entitled crook sila, Boss Marlon. Entitled crook. Wala namang brat sa mga yan. Mga crocodile yan. Di naman tao yung mga yan. Tuloy. matandang ito, kukunin na lang at lalamunin na lang ng lupa. Hindi pa umayos ng kanyang paglilingkod sa bansa. O kung Ihandaan nyo na yung mga munggo. Ito talagang si Madam Pamela. Hinay-hinay ka lang. Puso kagabi. Kagabi ba yun? Matutulog na lang. Matutulog na lang. Tataas pa ang alta presyon mo. Nakatulog ka ba kagabi ang tanong? Relax. 3 years pang laban. sinong distrito ang sinasakupan ng matandang to. Tinawag niya na entitled brat, Marlon. At lagi nilang kine-question magkano yung million niya na 125. 125. Noong 2023 pa to Sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Naku, pagkayang si Madam Pamela nang naghanap ng baho, magtago na kayo. Madampis tayo baka mag-chat na naman yung si Madam, galit na naman sa akin. Nakakatakot itong magalit yung ali na yan. Kaya ako di ko ginagalit yun Nagalit niya nagalit siya kay Benny Abante. Ayan, tingnan niyo gagawin niya kay Benny Abante.
Oo, dito kay Trasabante. Abante na to, Marlon. Oh. Nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDAF scam no? Kaya. Na 189 million naman ang kinasasangkot. Wow, mas malaking di. Sus, Mariosep. Ano ba naman yan? Di umano? 189 million, Madam Pamela. Totoo ba yan? Hindi nga. Di umano ba yan? Ikaw, Abante, ha? Kaya pala lakas ng ano mo dyan sa House of Representative, ha? Ikaw, ha? Tuloy natin. Hamak yan sa 125 na hinahanap mo, Manong. Naginamit niya, Tatang. Naginamit niya, Marlon, sa mga pagpa-fund ng mga fake NGOs, foundation na owned by his pastor naman. Ayun. Kung gusto nyo hong mapanood itong buong video na to, punta ho kayo sa third floor studio, Palakpakan. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kasi hindi ho natin ipapalabas dito buo para pumunta kayo sa third floor kasi yung third floor, malulupit ho yung mga yan. Punta ho kayo sa third floor studio. Shoutout dito kay Ma'am Pamela, dito kay Sir Marlon na dyan sa third floor studio. Palakpakan ho! Madam! Ito na, punta na ho tayo dito kay ano. Punta na ho tayo dito sa Nasigawan. Lagi kong, ito, payo ko dito sa mag-asawa na to. Huwag kayong mag-away sa harap ni Charis. Sandro. Baka matroma yung bata. Away kayo ng away. Sigawan kayo ng sigawan. Nasa publiko kayo. Mabibidyohan talaga kayo. Tigilan nyo ho yan. Please. Ito na. G. Stop the car. Bakit nga? I said stop the car. Sandro. Pag sinabing stop the car. Huwag mong ipilit. Magagalit yan. Takot na oh. Hindi ko alam. Takot na. Pati itong si Marcos Jr., tingnan nyo, yung demeanor niya, yung body language niya. Noong tumuro ho itong si Butod, talaga namang nag-ano ho sila. Stop. Tingnan nyo yung bibig niya. Tingnan yung bibig niya. Stop the car. Oh. I said stop the car. Oh, stop. Sabi ko ni Marcos Jr., stop. Masasabunutan na ako nito. Majujombag na naman ako. Oh, comment, wait lang Commentary ako kayo. Ay, nakalimutan ko tong si ano. Nakalimutan ko yung best friend ni Madam Pamela. Best friend ni Madam Pamela to si Franz Castro. Convicted! Naku po! Yan na nga ba sinasabi natin? Yan ho ang kini-question ni VP Sara. Bakit merong nakaupong congressman dyan na convicted? Nakaapila pa. Pero base sa mga ebidensya, talagang malakas ang kaso laban dito sa bruhan na to. Monster na to. Noong panahon ni VP Sara, kaya galit na galit itong alin na to kay VP Sara, di ho sila makapang-recruit. Diyan sa teacher. Yung mga kaibigan nilang teacher sa bundok. Kaya, kayo na, huwag ganun. Magalit sa atin yung si ano. Yung kasi yung mga, di ba teacher yan? Yung mga teacher, nagre-recruit ng mga kabataan. Di ko alam kung anong organisasyong pinapasok nila yung mga kabataan. Ngayon nawawala yung mga bata. Hinahanap ng mga magulang. Ayun. Siya ho ang salarin. Ang kaso kidnapping. Ngayon, noong panahon ni VP Sara, yung kaibigan na teacher nitong si Franz Castro na nagtuturo sa kabundukan ng tralala, hindi na ho makapag-recruit dahil yan doon sa confidential fund ng Department of Education at Office of the Vice President. Kasi naging panata na ho ng ating Vice Presidente na labanan itong mga masasamang elemento na to. Mga makakaliwa, illegal na droga, yan, kagaya nitong si Franz Castro, panggulo sa bansa, yan ho mga kalaban ni VP Sara. Kaya wag ho kayong magtaka kung mabalitaan nyo, ganito. VP Sara, napakaraming bodyguard. Dapat lang. Kahit kayo naman ho mga kababayan, kung kayong nasa lagay ni VP Sara, kaliwat kanan ng banta sa buhay niya, talagang napakaraming. Diba? Ganun lang ho yun mga kababayan.
tayo naiintindihan natin. Ngayon, yung pag-iiyak nitong mga congressman at ibang mga government official dyan, gabinete o yung sa PNP, umiiyak na napakarami daw. At saka itong si Saldico, napakaraming bodyguard. Hindi nyo naman kalibel si BP, nagtatrabaho yun. Kayo ba, wala kayong bodyguard? Konti lang? Kasi konti lang trabaho nyo. Mag-ipal lang, yun lang, tapos na. Ito mga kababayan, ang dami pa natin dito. Mamaya na lang siguro to. Mamaya na lang siguro yun. Ito pa, ay naku po, ito na nga ba sinasabi natin. Pagkatapos hong nadapa nitong si Palaka, ayoko na. Pagkatapos hong nadapa ni Palaka, first time ho nakakita kayo ng palakang muntik ng nadapa. Wala pa hong 48 hours, wala pa hong 24 hours, sementado ang daan. Marcos Jr. Ibandera mo asawa mo sa buong Pilipinas, lahat ng may bako, ipadaan mo siya doon na merong ganitong kataas na hills. Para every time na nadadapa siya, ang DPWH maging okupado sa trabaho nila. Talagang bibilisan nila trabaho. Tingnan niyo naman yan. Meron pa bang kailangan ipaliwanag dyan? Ito si Sero, itong bumabanat, ito talagang tinatrabaho yung asfalto na muntik ng kinadapa ng Palaka. Ito, lumako na ho tayo dito kay Manong Ted. Panoorin ho natin ang mga punto de vista niya kaugnay doon sa 3-part series video nitong si Vice President Sara Duterte. Dahilan ng pag-resign, 2 tao ang may control, at dahilan kung bakit, ano ba yung pangatlo? Yung ginawa nilang kalokohan diyan sa Department of Education. 5 billion lang ang nasa NEP, paglabas ng 15 billion na. Ganyan ho sila kahusay diyan sa House of Representatives. Ito, pakinggan ho natin tong si Manong Ted Filon. In fairness, hindi pa ho tayo pinanghihinaan ng loob. Meron pa rin hong iilan dyan sa mainstream. Kasi mainstream yung si Sir Ted eh. Meron pa rin hong iilan dyan sa mainstream na hindi nasisilaw ng pera o hindi nasisindak sa pananakot ng mga walang yang politiko na to. At isa ho dyan, yung si Sir Ted Filon. Lagay ho natin dito to. Hindi pwedeng tanggalin yan para mas makilala ng ating mga kababayan kung sino yung nagpapaka. Akala mo kung umasta sa Kongreso parang mga santo, di ba? Diyan lang kayo. Ito, pakinggan ho natin itong si Sir Ted Filon. Ako po, Can you please put this on record, Madam Chair? namnamin natin yung laman. Binibitin pa tayo nitong si Manong Ted. Ibang klase talaga. Husay, galing. Nung second part ng pahayag ni VP Sara, ito, palagay ko, is worth looking into. In fairness naman kay VP Sara. Bakit? Ayan. May mga claims siya rito sabi niya rito. Kaya kung makikita niyo po sa budget proposal na approved ng Office of the President, ito po yung 2023 budget 5 billion yan. Ito po yung classroom construction. Ito na. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Okay. Sabi ko nga po, ang nag-approve nito eventually is the entire chamber and the BICAM na ratified by separate houses. Opo. Sa NEP, 5 billion, lumabas daw po yung budget, approved 15 billion. Alright. Ngayon, mga kapatid, no? Ito pa sabi niya, halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na yung House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion na ito. So approved 19B, paglabas naging 24 billion. And here's more. Okay. Sabi niya dito, Okay. At doon sa 24 billion na iyon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion na repairs ng classrooms na nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel na andyan yan naging 24 billion. At hindi lang yon. At dahil noong pong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung nung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong taon
inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classrooms construction worth 17 billion. Makikita yan sa papel. Dito po, may mga visuals siya ng deliberasyon sa budget. Ngayon, ang sa akin dito, ito. Aba, wag na ho nating ihiwalay natin dito yung away nila sa politika. Ihiwalay natin yung bakbakan nila at kung ano-anong mga sinasabi nila sa isa't isa. Dito po, ang tutukan natin, yung Fair ha, fair ho tayo dito. Fair ho, fair lang, fair. binabanggit na sinasabi pong insertion. At yun daw pong pagtutoka dito sa DPWH na konstruksyon ng malaking halaga ng pera para sa classrooms. Di ba may report ang COA? Kakaunti lang po yung naayos. Sandali lang. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ang laki ang problema ng DepEd Maliban po sa classrooms na ito, pati mga teachers ngayon kulang sila. Ang akin po dito, Madam Chair, ang tanong, sino ang susuri nito? Yun. Who will investigate on this? Sino? Iimbestigahan nila yung 10 billion na in-insert nila dyan? Naku. Wala hong maglalakas ng loob. Mayayari Na sila. yung listahan na binabanggit, na separate sa listahan ng DepEd. Naku. Nasaan ang pera doon at ano na ang status ng mga proyektong yun? Sa akin po dito, isang tabi ho natin itong away sa politika, ha? Correct, Dito pong correct, focus natin yung laman ng sinasabi niya. Para po sa akin, sa taong bayan, this is worth looking into. That's the point. Regardless of your political affiliation, saan ka mang kampo, ito po malaking issue ito na dapat din po sana pagtuunan po ng pansin. Ang tanong ngayon, nino? Sino? Hindi naman po tayo pwede magpasubpina do sa STECOM dito ng mga dokumento. Hindi ko naman tayo pwede ditong mag-initiate po ng ating investigasyon. Sino? Yung power of the force nasa kanila. Ayun. Yung power of the first nasa sa kanila. Hindi naman ho pwedeng imbestigahan sa barangay hall yan. Hindi naman ho pwedeng imbestigahan sa municipal, sa tawag dito, sa municipal hall. Hindi ho pwedeng imbestigahan sa Capitol yan. Dapat ho imbestigahan yan dyan sa House of Representatives or dyan sa Senado. Kalkalin niya mga ilinabas ni VP Sara. Kaso, pati yung mga senador, medyo pag naririnig nila yung pangalang Saldico at Martin Tambaluslos, medyo kinikilabutan ho sila. Ngayon, kung ang sinasabi ni VP Sara, nag-insert itong mga crocodile na to na 10 billion sa budget ng OBP na pang-repair, pang-ayos ng mga classroom, sa tingin nyo ho ba, kakanain ng mga senador yung mga crocodile na nag-insert na yan? Naku po. Power of to investigate. True FM. Sino ho andito ang magkukusa para alamin asan na itong mga classrooms na ito? Nasaan na yung pera para dito? Sino ngayon po ang tutugis dito? True FM. Again, regardless kung kanino kakampi, ang isyong ito, pambayan. Hay na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Think about it. Sino hong mag-iimbestiga? Sino ang magbabantay dito sa mga crocodile na to, di ba? Wala na ho mga kababayan kasi sila lang Sila lang ang pinakasiga, sila lang ang tigas. Sinong babangga dyan sa mga congressman na yan? Yung mga papyaw natin dito sa social media, yung mga banat na yan ni Manong Ted, wala naman ho. Sino? Wala. Si Marcos Jr. Yan ang gustong-gusto ni Marcos Jr. Think about it, ika nga nitong si Manong Ted. Sino ho kayang mag-iimbestiga? At ngayong mga panahon na to, wala ho tayong nakikita na tatayo dyan sa House of Representatives para pag-usapan yung 10 billion na yan. Nasaan na yung mga classroom? Nasaan na yung COA audit report dyan sa 10 billion na yan? So Lois, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. No? Tayo ho merong part na natutuwa kasi mas naliliwanagan na yung iba sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang estado ng pamahalaan natin ngayong mga panahon na to. Pero maraming part yung naiinis kasi wala ho tayong magawa. May magagawa tayo, nababahagi natin sa mga kababayan natin. Pero yung mga nanonood naman ho,
kahit hindi ho tong video ko, pag may nakita ko kayong na-feel nyo, naiintindihan nyo na meron sense ang sinasabi, i-share nyo rin ho mga kababayan. Hindi lang dito kay PH Update, yang sila Ma'am Pamela, ang mga Banateros, yang si brother, yung reaction, magaling din ho yun. Yung, sino pa to? Si Buster, yan, mga malulupit ho yung mga yan na mag-vlog. Maraming salamat, mag-ingat ho kayong lahat. Kung hindi nyo pa napanood itong video na to, click nyo lang. Halin natin ang Pilipinas.